Welcome sa Revealing Revelation, ang channel tungkol sa mga propesya ng Biblia. Ako si Alan Dubre at tatalakayin natin ang kinahihiligan ng marami, ang nalalapit na katapusan ng mga araw ni Elijah. Kailan darating ang Elias na ito at paano natin mauunawaan ang kanyang panahon sa paghahayag ng katapusan ng mga araw? Una sa lahat, kung bago ka pa lang, baka gusto mong balikan at panoorin ang ilan sa mga naunang turo rito na aming ginawa upang maunawaan na ang paghahayag ay hindi 7 taon, na ang katapusan ng mga araw ay hindi 7 taon, at hindi lang ito tungkol sa pagtuon sa Ebanghelyo ni Mateo at sa diskurso ni Mateo. Kapag napagtanto mo na kung sino ang kinakausap ng mga sinoptikong ebanghelyo, na ang huli ay mauuna, ang una ay mahuhuli, na ang wakas ay hindi lamang tungkol kay Mateo, kundi kay Lucas, pagkatapos kay Marcos, pagkatapos kay Mateo, mauunawaan mo kung bakit napakaraming pagkakaiba sa loob ng mga ebanghelyo at lalo na sa loob ng kanilang mga makahulang diskurso tungkol sa katapusan ng mga araw. Ang kay Lucas ay bago ang kabihasnan, at ang bahagi nito ay tinatawag na itaas. Ang kay Marcos ay ang 7 taon ng mga tatak, at ang kay Mateo ay ang 7 taon ng mga trumpeta. Ang katapusan ng mga araw ay tinatawag na panahon na higit sa 14 na taon. Ang unang grupo ay pupunta sa ikatlong langit. Ang pangalawang grupo, si Jesus, ay darating dala ang paraiso na sinabi niyang pupuntahan niya at ihahanda. At ang pangatlo ay ang pagbabalik ng Panginoon sa mga Hudyo, pagbabalik sa kanila habang pababa sa bundok ng mga olibo. Ngayong naunawaan mo na ito, at kung sinusubaybayan mo ito, naiintindihan mo na ito ng husto, kailan darating si Elias sa panahong ito. Alam ng mga Hudyo na darating ang Elias ng katapusan ng mga araw. Ngayon, maiintindihan mo rin kung kailan siya darating. Kung pupunta tayo sa Malakias 4, sa dulo mismo, talata 4 hanggang 6, makikita natin, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, kasama ang mga palatuntunan at mga kahatulan. At narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. At kaniyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko, ang lupa ng isang sumpa. Ngayon, mayroong isang Elias na si Juan Bautista na dumating na. Ngunit sa loob ng mga hiwaga ng mga pagkakaiba sa mga sinoptikong ebanghelyo, ay naroon din ang pagbubunyag kung kailan siya narito sa mga huling araw, at hindi ang matandang Elias ang darating at masasaksihan ng lahat ang pagdating ng matandang lalaking may balbas na ito at iyon ang modernong Elias. Hindi, ito ay isang taong ituturing ng Panginoon na ang modernong Elias tulad ng ginawa niya kay Juan Bautista. At nakikita natin na kaniyang babalingin ang mga puso ng mga ama sa ang mga anak sa mga ama na nangangahulugang ito ay partikular tungkol sa mga pamilyang hindi nagkakasundo at nag-aaway-away hanggang sa kamatayan. Kaya paano natin mauunawaan kung kailan ito? Bueno, kailan darating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon? Madali lang talaga itong maunawaan kapag naunawaan mo ang 3 pagdating ng anak ng tao, ang pre-trib, mid-trib, at post-trib. And sa pagtataps ng ika-6 na taon ng mga seal, ito ang panahon na lahat ay natataranta. Nakikita nila ang paparating, at ang mga makapangyarihang tao at mga dakilang tao, lahat ay nasa takot, nagtatago sa mga yungib at sa mga bato ng mga bundok, at sinasabi sa mga bato at mga bundok, mahulog kayo sa amin at itago kami mula sa mukha niya na nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kaniyang puot, at sino ang makatatayo. Hindi ito post-trib. Ito ang katapusan ng ika-6 na taon ng mga seal kung kailan nila siya makikitang dumating. Ngunit ang kalagitnaan ng tribo ay hindi mangyayari hanggang sa kalaunan, gaya ng makikita mo sa Apokalipsis Kabanata 7. Kaya't nakita na nila ang pagdating niya, at ito ang dakilang araw ng kaniyang puot. Ano kaya ang nakikita nilang dala niya pagdating niya? Nakikita nila siyang dumarating kasama ang kaharian ng Diyos. Darating siyang may kapangyarihan kasama ang makalangit na bundok Siyon, gaya ng itinuro. Tandaan, tingnan ang kanan para sa kabanata. Panahon na ng kanyang pagdating. Ito ang dulo ng ika-6 na tatak, ang ulat ni Marcos sa pagdating ng anak ng tao.
Okay? Dito siya darating sa gitna ng tribulasyon. Sa Apokalipsis 17, unang matatalo ang halimaw at 10 hari. Ang halimaw ay ilalagay sa hukay bago ang huling pagtapon sa lawa ng apoy. Ito ang labanan sa dulo ng ika-6 na taon ng mga seal. Sige, ayos ba? Ito na ang oras na pinag-uusapan natin. At tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag dumako tayo sa diskurso ni Lucas. Sa Lucas 21:12, bago ang lahat, ito ang 40 araw matapos ang pre-trib at kasalan, dumating na ang anak ng tao at magsisimula na ang mga ito. Sa versikulo 16, sinasabing, kayo'y ipagkakanulo. Kinakausap niya ang grupong ipagkakanulo ng mga magulang, kapatid, kamag-anak at kaibigan, at ang ilan ay ipapapatay. Para sa grupong ito, hindi ito laban ng ama sa anak o ina sa anak. Masdan ang mangyayari sa diskurso ni Marcos. Sa diskurso ni Marcos, ito ay nasa unang kalahati ng mga tatakbago ang kasuklam-suklam na siyang marka ng halimaw. Pakinggan mo ang sinasabi rito. Sa talata 12, sinasabi, ngayon ay ipagkakanulo ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, ngayon pakinggan ninyo ito, at ng ama ang anak, at ang mga anak ay maghihimagsik laban sa kanilang mga magulang at ipapapatay sila. Kaya saan natin nakikita ang ama laban sa anak na lalaki, ina laban sa anak na babae, mga anak laban sa mga magulang laban sa mga anak. Kailan ito nangyayari? Sa unang kalahati ng mga seal, ito nagsisimula. Kaya pala nasa Marks yan. Tingnan ang sinasabi sa diskurso ni Mateo. Sa diskurso ni Mateo, bago ang paninirang binanggit doon, ito ang unang bahagi ng mga paghatol ng trumpeta. Sabi rito, pahihirapan kayo, papatayin at kapupuotan ng lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. Marami ang matitisod, magkakanulo at magkakapuotan sa isa't isa. Walang laban sa ama, laban sa anak na lalaki, inalaban sa anak na babae. Iyan ay matatagpuan lamang sa diskurso ni Marcos sa unang kalahati ng mga tatak kung kailan nagsimula ang lahat. Bakit? Dahil matatapos na ito at si Elias ay narito na sa panahong iyon upang ibalik sila, upang sa malaking karamihan ng kalagitnaan ng tribo, sila ay maging handa sa Panginoon. Kita mo, kailangang matapos ang lahat bago ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ngayon, papatunayan ko sa mga pagkakaiba ng mga ebanghelyo ni na Lucas, Marcos at Mateo na ang mga salita sa Marcos ay tungkol sa mga tatak. Ngunit wala na ito sa mga trumpeta sa Mateo. Ngayon, papatunayan ko ang mga pagkakaiba. Sa kwento ng pagbabagong anyo ni Lucas, nagturo na rin tayo tungkol dito, maging sa mga maiikling kabanata rito. Sabi sa Lucas 9:27, sinasabi ko sa inyo, may ilan dito na hindi mamamatay hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Ito ang taludtod bago ang trib, o isang taludtod bago ang trib. Sa versikulo 28, sinabing makalipas ang 8 araw, hindi lang ito ang ika-8 taon na tinalakay natin, kundi larawan din ng pagdating ng Panginoon sa ika-8 araw matapos ang 7 araw na kasalan. Darating ang anak ng tao sakay ng puting kabayo sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kasal. At tingnan mo kung ano ang mangyayari. Walang pagtatanong dito na nagsasabing, akala ko si Elias ang mauuna. Wala naman silang hinihinging ganyan. Pinag-uusapan lang nila kung paano nila nakikita sina Moises at Elias, pero walang komentaryo tungkol sa, akala ko si Elias ang mauuna. Kita mo? Dahil si Elijah, ito ang bahaging nasa itaas na pinag-uusapan natin. Ito ay isang propetikong larawan ng bahaging nabanggit. Ngunit walang nabanggit dahil sa kapalamang siya talagang lumilitaw ng may mga tatak at siya na ngayon ang nasa unahan. Panoorin ito. Dumako tayo sa diskurso ni Mark. Pasensya na, kwento ng transfigurasyon. Sa pagbabagong anyo ni Marcos, sinasabi nito, at may ilan sa mga nakatayo rito na hindi matitikman ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Ano ang sinasabi nito? Ito ang kalagitnaan ng trib, pero hindi sila agad aalis. Kita mo, agad na ganun ang kay Luke. Ang sinasabi nito ay nasa past tense. Makikita nila ang pagdating ng kaharian ng Diyos na may kapangyarihan. Sa pagtapos ng ika-6 na taon ng pagtatatak, nakikita nila ang kanyang pagdating. Pero ang gitna ng trib ay mangyayari lang sa ika-7 taon. Nakita na nila ang pagdating nito, pero hindi pa sila tuluyang nakakaalis.
Sa katapusan ng 6 na araw, ang mga araw ay parang mga taon dito. Sa dulo ng 6 na taon ng mga seal, matapos niyang talunin ang mga kaaway, anong susunod? Tapos na ang ika-6 na taon, kaya tingnan ang magaganap. Ayan na naman ang kwento ni Elias. May mga malalim kaming turo tungkol dito sa main channel na mapapanood nyo mamaya. Ngayon sa Marcos 9, versikulo 11, pakinggan ang sinasabi nila. At tinanong nila siya, ngayon tandaan mo, ito ay isang larawan sa katapusan ng 6 na taon ng mga seal, ha? Dapat naroon si Elias dahil sa pagkakabahabahagi ng pamilya noong mga tatak. Sa pagdating ng Panginoon sa bundok Siyon upang tanggapin ang malaking karamihan sa gitna ng tribo, tiyak na dumating na si Elias gaya ng naibahagi ko. Tingnan natin ito. Sa larawang ito, sa pagtatapos ng ika-6 na taon sa bundok Siyon, sinasabi sa talata 9, tinanong nila siya, bakit sinasabi ng mga eskriba na dapat munang dumating si Elias? Sumagot siya, darating nga muna si Elias para isauli ang lahat, at nasusulat din na ang anak ng tao ay dapat magtiis at hahamakin. Ngunit sinasabi ko sa inyo na dumating na nga si Elias at ginawa nila sa kaniya ang anumang kanilang inibig ayon sa nasusulat tungkol sa kaniya. Nakikita mo ba ang nangyayari? Sabi niya, dumating na raw siya ngayon. Sa propesya, ito ang larawan, ang katapusan ng ika-6 na taon ng mga tatak, at tinatanong nila siya, nasaan si Elias? Sabi niya, pumarito siya para ibalik ang mga pamilya gaya ng pangako niya. Ibig sabihin, narito si Elias sa mga tatak para ayusin ang paghihiwalay ng magkakapamilya hanggang kamatayan. Ngayon, tingnan ang sabi ni Marcos sa versikulo 14. Makikita lang ito sa Mateo. Alam nating tungkol ito sa malaking karamihan sa gitna ng tribulasyon, kaya tingnan ang susunod na sinasabi nito. At nang lumapit siya sa kaniyang mga alagad, ay nakita niya ang isang lubhang maraming tao sa kanilang paligid. Bakit? Dahil sa propesiya, alam natin na ito sa makahulang paraan ay ang panahon ng malaking karamihan sa kalagitnaan ng tribo, at ang susunod, Apokalipsis Kabanata 6, sa pagdating ng Panginoon sa dakila at kakilakilabot na araw, ang dakilang araw ng kaniyang puot. Ano ang mangyayari pagkatapos niyan? Apokalipsis Kabanata 7, sa malaking karamihan sa kalagitnaan ng tribo. Bakit? Sapagkat ang malaking karamihan ay dinadala sa Panginoon pagkatapos nilang makita ang kakilakilabot na araw ng Panginoon nang lipulin niya ang mga kaaway kasama ang hari, ang halimaw at ang 10 hari na kasama niya. At naroon na si Elias at ibinalik niya ang ama at anak, ina sa anak na babae, upang ang malaking karamihan ay maging handa sa pagdating ng Panginoon sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak. Ngayon, hindi lang ito magiging isang Elias. Ito ay magiging kung ano ang tatawagin nating isang kumpanya ni Elijah. Maaring may isang pangunahing Elias, ngunit magkakaroon ng isang grupo ng mga tao, marahil libu-libong tao na magiging mga tipo ni Elias. Ngayon na, gusto mo na kung tapusin ito, and ipakita sa iyo ang pagkakaiba? Tingnan natin. Sa Mateo 17, ang 6 na araw bago ang pagbabagong anyo ay hula para sa 6 na taon, gaya sa Marcos. Ito ay sa dulo ng 6 na taon ng mga trompeta o sa dulo ng ika-13 sa 14 na taon ng kapighatian sa pagbaba ng Panginoon sa bundok ng mga olibo. At panoorin kung ano ang mangyayari. Tinanong nila siyang muli nito, ngunit pakinggan mo ang kaniyang sasabihin. At tinanong siya ng mga alagad na sinasabi, kapag sinasabi nila ang eskriba, kapag paumanhin, kailan bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang dumating muna si Elias? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, tunay ngang darating muna si Elias at isasauli ang lahat ng mga bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na dumating na si Elias. Ngayon pakinggan ninyo ito. Tandaan, nakikipag-usap na siya ngayon sa mga Hudyo sa huli habang pabalik siya sa bundok ng mga olibo. Sinasabi nila, teka, akala ko mauunang darating si Elias. Sinabi sa atin ng mga eskriba na mauunang darating si Elias. At pagkatapos ay sinabi niya, si Elias ay naparito na. Tingnan mo ito. At hindi nila siya nakilala. Dalangin ko na pagpalain ka nito. Paalam mo na,